Ako naman tayo dito sa isang Burmese sanctuary natin, guys. So papakita ko sa inyo itong isa pang Burmese house namin. Ito, ganito ang itsura niya. Madilim kasi kailangan ng worm ang madilim na area. So ayan, mayroong mga trapal doon, black canvas, para ang nagsisilbing shade sa araw. So ito po yung mga nakakompose na susunod na i-harvest. Medyo maluwang po ito hanggang doon. Lahat po yan nakakompose. Ito guys, dati siyang kulungan ng baboy. Nung tumama ang ESF, kinonvert namin siyang Burmese sanctuary. Tingnan natin sa loob, guys. Yan. Madilim talaga dito sa loob kasi nga napapalibutan ng black canvas. Lalo yung mga bagong compost pa lang tulad nito. Kailangan niya ng talagang shaded. Ito, bagong compost pa lang. O kino-compose pa lang. Yan. Ito rin yung isa. Ito dating kulungan ng baboy. Yan. Ito yung pond ng baboy dati. Ito nilalagyan ng ipa at doon ang kainan ng mga baboy. So mapapansin nyo, libot siya ng partially shaded siya ng black canvas. Ito rin guys, yan. Ito yung wallowing pen ng baboy noon. Ito naman yung lagayan ng ipa. Diyan tumatakbo-takbo yung mga baboy. At doon banda yung kainan nila. So yan, partly shaded siya ng black canvas para madilim. Yun kasi ang gusto ng mga earthworm guys. Yung madilim saka medyo moist ang environment. So saan nga bayari ang Burmese house namin dito sa Isabela? Ito po, simple lang, GI pipe ang mga poste. Yan, yung mga yan. Ito, na meron siyang suportang mga kawayan haligi. Ayun, GI pipe din po yung mga yon. Pero yung in between niya, mga kawayan. GI sheet din yan, galvanized iron o galvanized aluminum ang pinakabubong. Napapalibutan siya ng net, parang chicken net, para hindi pumasok ang mga predators. At ito, pinagdugtong namin itong dating kulungan ng baboy dito sa pinagawang Burmese sanctuary o Burmese house. Sa gitna niya, ginawa na lang namin ng alulod. So dyan yung daluyan ng tubig kapag umulan. Itong aming mga Burmese sanctuary o Burmese house malilim talaga kasi nga may mga punong kahoy sa paligid. May kawayan na malaki doon. Ito may mga kahoy-kahoy dyan na siyang panangga sa mainit na araw o panahon. Kaya yung mga worm
ay gustong gusto nila yung ganyang environment. Malumigmig, malamig, at medyo moist sa loob. Kung inyong mapapansin guys, meron doon umbrella tree. Yun. Ayan, hinayaan naming lumaki dyan kasi balang araw magsisilbi siyang lilim ng structure na yan. So, napakalaking tulong ng mga punong kahoy guys sa vermiculture. Kahit itong mga saging na to, yung mga saging na yan, ay malaking tulong yan sa pagpapanatili ng malamig na environment para sa vermiculture project.